Naisip mo na ba kung anong mangyayari kung biglang mahati sa dalawa ang buwan habang tinitingnan mo ito sa gabi? Akala mo tapos na ang lahat at mawawala ang lahat ng buhay pero nagkakamali ka. Sa piling kondisyon, makikita ng sangkatauhan ang magandang tanawin ng dalawang buwan na sumasayaw sa langit. Ano ang mangyayari sa mga alon? Itsura ng eclipse? At ano ang dapat magkamali para magkaroon ng magagandang singsing ang mundo tulad ng kay Saturn? Maganda ito. Una, ayusin muna natin ang ating haka-hakang senaryo. Ipagpalagay natin na hinati natin ang buwan sa eksaktong kalahati, 50% ng masa sa bawat bahagi. Sa tingin mo ilang enerhiya ang kailangan, isa o dalawang nuklear? Ang SAR bomber, ang pinakamalaking sandatang nuklear na pinasabog, katumbas ng 50 milyong tonelada ng trinitrotoluene, kakailanganin ng 30 bilyong SAR bomber para mahati sa dalawa ang buwan. Kung puputulin lang natin ito sa gitna at hindi hihilahin palayo, magsasalpukan lang ulit agad ang mga bahagi na hindi naman ganoon ka-interesante. Paghiwalayin natin ang dalawang kalahati ng 10,000 kilometro at gawin itong dalawang bilog imbes na kakaibang kalahating buwan. Mangyayari naman talaga ito ng kusa, pero aabuti ng libu-libong taon bago maging bilog ang ating mga bagong buwan gamit lang ang grabidad. Kaya pabilisin na lang natin ang prosesong iyon. Sige, tingnan natin ang mangyayari. Kita mo, agad na nagsimulang maglapitan ang mga buwan. Pero dahil ang isa sa kanila ay bahagyang mas malapit sa daigdig, naging sapat ang lakas ng grabidad ng daigdig upang hindi magbanggaan, magkasama silang pumapasok sa isang orbit. Nagsisimula ito na medyo elliptical. Pero pagkatapos ng unang buwan, magiging maayos at pare-pareho na ang galaw nito. Ang daigdig ay nasa gitna at may dalawang batang buwan na umiikot dito na parang sumasayaw. Tumatagal ng halos 25 oras bago mag-ikot ang mga buwan sa isa't isa, kaya mabagal silang gumalaw sa ating kalangitan. Pero sa paglipas ng gabi, ganito ang magiging itsura nito sa atin habang pinapanood mula sa daigdig. Isa sa mga una kong tanong habang nagsasaliksik ay, ano kaya ang itsura ng eclipse? Nakatira tayo sa isang swerteng planeta kung saan ang araw at buwan ay parang magkapareho ang laki, kaya't nakikita natin ang perpektong total solar eclipse. Walang ibang planeta sa solar system ang nakakaranas ng ganitong kamanghamanghang pangyayari. Ganito ang hitsura ng solar eclipse ng Mars Moon Phobos. Ang bawat bagong buwan ay 20% na mas maliit kaysa sa dati, kaya paano kaya ang itsura ng solar eclipse? Dahil mas maliit sila, mas kita natin ang malaking bahagi ng araw habang tinatakpan nila ito. Dahil umiikot ang magkapareha tuwing 25 oras, magkakaroon ng bagong bihirang eclipse, kung saan makikita ang kambal na buwan na parang naghahabulan sa harap ng araw sa loob ng 2-3 oras na eclipse. Sobrang bihira ito, pero maiisip mo bang masaksihan ang ganitong kagandang pangyayari? Sa mini eclipse, makikita pa rin ang 40% ng mukha ng araw. Dahil dito, sa halip na dumilim gaya ng total solar eclipse, magiging 500 beses na mas maliwanag. Karaniwan, bumababa ng 5 degrees Celsius ang temperatura. Pero sa mini buwan natin, masuwerte na kung may 1 degree tayong makuha. Interesante rin talaga ang lunar eclipse. Madalas, 1 buwan lang ang natatakpan ng anino ng daigdig. Paminsan-minsan, kapag nagtugma ang mga orbit, makikita natin ang anino ng ating planeta sa 2 buwan. Paalala na tayo ay nasa bolang lumulutang sa kalawakan. Ang bagong kambal na buwan ay daraan din sa buwan ng siklo, mula bagong buwan hanggang kabilugan, halos katulad ng dati. Pero isang kakaibang epekto ng pagkakaroon ng 2 buwan imbes na isa ay ang kabilugan ng buwan ay mas magniningning ng mga 30% kumpara sa dati nating kabilugan ng buwan. Ito ay dahil ang kabuuang surface area ng dalawang mas maliit na bola na nagbabalik ng liwanag sa daigdig ay mga 30% na mas malaki kaysa sa surface area ng kasalukuyan nating buwan. Mas maliwanag ang gabi tuwing kabilugan ng buwan na hindi ikinatutuwa ng mga astronomo. Ang liwanag ng buwan ay isa sa pinakanakakainis na katangian ng ating planeta sa pagmamasid ng malalayong bituin at galaksiya. Pero tumingin ka sa lupa at baka mapansin mo ang kakaiba. 2 anino. Ang distansya ng buwan ay sapat na para makabuo sila ng 2 magkahiwalay at nagsasapawang anino sa lupa. Habang lumalayo sila, lalong nagkakahiwalay ang kanilang mga anino. Naiisip ko ngayon, paano naging matatag ang mga orbit na ito? Akala ko ang three-body problem ay nagdudulot ng kaguluhan at may buwan na babagsak sa daigdig. Isa ito sa pinakamalaking maling akala tungkol sa three-body problem. Sa kahit anong 2 bagay na umiikot sa isa't isa habang umiikot din sa mas malaking bagay sa isang three-body system,
may Hill sphere. Ito ang hangganan kung saan dapat manatili ang kanilang orbit para maging matatag ang sistema. Ibig kong sabihin meron tayo nito ngayon, na ang buwan ay umiikot sa daigdig habang pareho tayong umiikot sa paligid ng araw. Ang Hill sphere ng daigdig ay may lapad na 1.5 milyong kilometro at dahil ang buwan ay umiikot sa layo ng mga 40,000 kilometro na nasa loob ng Hill sphere, matatag ang sistema. Kung lalabas ito sa hangganang ito, magsisimula ng gambalain ng grabidad ng araw ang maselang balanse ng mga orbit na posibleng magpadala sa buwan palayo papuntang kalawakan. Ngayon, para sa ating mga batang buwan, ang kanilang Hill sphere ay mga 60,000 kilometro ang lapad. At dahil itinakda natin ang kanilang orbit na magkalayo lang ng 10,000 kilometro, mananatili silang maayos at matatag sa kanilang orbit sa paligid ng daigdig ng kahit ilang libong taon. Hindi kailanman maghihiwalay ng sapat para hilahin ng grabidad ng daigdig ang isa sa mga buwan palayo. Sige ngayon, paano naman ang mga alon? Alam nating ang buwan at araw ang dahilan ng mga alon sa daigdig. Ang mga puwersang grabidad ay lumilikha ng mga umbok ng tubig sa magkasalungat na panig ng daigdig na nagbibigay sa atin ng mataas na alon. Ang pag-ikot ng daigdig ang nagdadala ng mga lugar sa mga umbok, kaya nabubuo ang pamilyar na pattern ng alon. Kapag may dalawang buwan, aasahan mong magulo ang mga alon habang umiikot ang mga ito na nagdudulot ng kakaibang pattern sa tubig. Pero sa totoo, halos pareho pa rin ang alon. Paminsan lang may bahagyang mas mataas na high tide. Pero sa kabuuan, magkapareho lang ang mga senaryong ito pagdating sa grabidad. Dahil ang dalawang buwan ay may parehong bigat ng ating iisang buwan, ang sentro ng grabidad ng kanilang sistema ay hindi naiiba sa kasalukuyan nating buwan. Kung ikaw ang daigdig, halos pareho lang ang mararamdaman mong hatak ng grabidad sa parehong senaryo. Dito na nagiging interesante ang mga bagay. Kung hindi tama ang unang kondisyon ng sistema at bumaba ang orbita ng ating batang buwan papalapit sa daigdig, mangyayari ang kakaiba at kamangha-mangha. May rehiyon sa paligid ng daigdig na tinatawag na Roche Limit na nasa 12,000 kilometro taas mula sa mundo. At anumang bagay sa kalawakan na pinagbubuklod ng sarili, nitong grabidad na dumaan sa loob ng limitasyong ito ay mapupunit ng grabidad ng daigdig. Masisira ang ating mga munting buwan at ang matitira ay magagandang singsing ng daigdig. Maputlang mga singsing na nakaarko sa kalangitan. Para sa mga tao na mas malapit sa Ecuador, ito ay arko ng mataas sa itaas ng kanilang ulo, habang ang mga mas malapit sa mga polo ay makikita ito bilang isang manipis na guhit sa may abot-tanaw. Sa gabi makikita natin ang tanawing mas maliwanag kaysa braso ng daang magatas. Hindi ito maganda para sa mga astronomo, pero kamangha-mangha pa rin panoorin. Magiging gabay sa paglalayag ng mga mandaragat ang perpektong kumpas sa langit. Kailangan ding i-adjust ang mga satellite sa mababang orbit para makaiwas sa singsing at makikita ang gumagalaw na anino ng singsing sa mundo. At ang kamangha-mangha dito, nangyari na ito noon. Natuklasan ng mga heologo ang biglaang pagdami ng isang uri ng meteorite na kumalat sa Ecuador ng mundo mula 500 milyong taon na ang nakalipas. Ipinapakita nito na may isang asteroid na may lapad na 100 kilometro na minsang dumaan malapit sa mundo, nabasag ito sa loob ng ating Roche Limit at bumuo ng isang maalikabok na sistema ng singsing. Ang mga singsing na ito ay bumalik sa mundo sa loob ng 2 hanggang 3 milyong taon na lumikha ng mga deposito na natuklasan ng mga heologo noong nakaraang taon lamang. Kung ang mga batang buwan ang gumawa ng singsing na ito, mananatili sila ng ganoon din katagal. Maliban na lang kung sinamantala natin ang pagkakataon na minahin ang mga singsing, kunin ang mga yaman na nasa orbit na para gumawa ng mga solar array at space elevator. Kahit hindi ito mangyari sa daigdig, ang buwan ng Mars na si Phobos na ipinakita ko sa iyo kanina ay talagang papasok sa loob ng Roche Limit ng Mars, madudurog, at magbibigay sa pulang planeta ng isang magandang sistema ng singsing. Tanong ko, mas gusto mo ba ng isang buwan o dalawa?